Nakita mo ba yung content nung papel na pinakita niya sa'yo? So, ayun guys, nandito na nga ulit ako sa aming probinsya, sa Lucena City, kung saan kami nakatira. So, hindi na ako nakapag-video nung nasa Manila ako. Kasi delikado dahil cellphone lang yung gamit ko. So, alam naman natin pag nasa Manila ka, di ba, maraming hindi na ako nakakuha ng video. So, pumunta ako ng Manila kasi nag-asikaso ako ng yung LCR, Local Civil Register ng birth certificate namin ng anak ko. Kasi meron akong PSA birth certificate, kaso malabo siya. Para siyang handwritten kasi parang siguro nung panahon ng 90s hindi pa ganun kaano yung para sabihin yung mga dati, mga computer ganyan, hindi pa. So, yung birth certificate ko parang handwritten siya, tapos sa PSA nakatagilid siya. Yung parang pinotocopy lang siya dun sa original na PSA. So, kinailangan ko kumuha ng local civil register na birth certificate. Tapos may isa pa yun, bukod dun sa LCR na birth certificate, meron siyang isang form na parang may isa siyang form na parang nakalakip doon na lahat ng nandun sa birth certificate mo is tama. Parang ganyan. Certified yun. May parang certified copy siya. Meron siyang stamp ng municipality kung saan ka pinanganak, kung saan ka na-register. So, ako kasi, ipinanganak ako sa Alabang. So, pumunta ako ng Alabang para dun ko lakarin yun sa akin. Ang nangyari, pagbaba ko, kasi nandito ako sa Lucena. So, nandito ako sa Lucena, tapos pumunta ako ng Alabang. 4 na oras yung biyahe. Tapos, pagbaba ko ng Alabang, hindi ko alam kung paano pumunta dun sa Alabang City Hall. Sa Muntinlupa City Hall. Kasi, since nung pinanganak ako, hindi naman talaga kami tumira doon. Parang ilang buwan lang or ilang taon, hindi ako doon lumaki. So, hindi ko alam kung saan City Hall sa Alabang. Pagdating ko ng Alabang, sa Star Mall, meron mga nag-offer doon ng ride, yung motorcycle na ride. So, sumakay ako. Sinunod ako ng 150. Tapos, nung galing ako ng City Hall, sabi sa akin ng City Hall, ay ma'am, hindi na po dito yung yung pong sa certified true copy ng birth certificate. Hindi na po dito kinukuha. Yun na po yung kinukuha sa Ayala Mall. Yun yung sabi nila, sa Ayala Mall na daw kinukuha. So, pumunta ako ng Ayala Mall, nag-ride ako ng jeep. Tapos, nagulat ako kasi yung pamasahe is 13 pesos lang. Tapos, sumakay ako ng yung motorcycle na angkas na 150 pesos. Tapos, pag nag-jeep ka pala is 13 pesos lang. Kaya no choice ako kasi hindi ko alam yung lugar, di ba? So, yun na nga. Pumunta ako doon sa Ayala Mall. Tapos, nakakuha ako ng certified true copy ng birth certificate. Tapos, mabilis lang siya. Tapos, pumunta ako ng Manila City Hall kasi tinatry kong habulin yung time at makakuha rin ako para sa anak ko kasi sa Manila siya pinanganak. So, nakaabot naman ako kasi yung release is kinabukasan pa. So, nakitulog muna ako doon sa apartment ng kapatid ko sa Manila, sa Tondo. Tapos, kinaumagahan, bumalik na naman ako doon sa Manila City Hall. Ay, mga tanghali after lunch kasi 1:30 yung release ng birth certificate ng anak ko. So, bumalik ako sa City Hall, sa Manila City Hall. Tapos, kinuha ko yung yung certified true copy ng birth certificate ng anak ko. Tapos, yung form na sinasabi ko sa inyo, nakalakip dun sa certified true copy at saka yung local civil register. Magkasama kasi yun. So, yung form, wala pa dun. Inuna muna yung certified true copy ng birth certificate niya. Tapos, dun sa City Hall, sa Manila City Hall, nainis ako guys. Kasi yung admin, pinapuntaan nila ako dun sa admin office.
Kasi doon daw kukunin yon. Doon din sa City Hall, pero ibang room. So, pagpasok ko doon, yung humarap sa akin is lalaki na medyo bata pa. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, kasi hindi ko alam kung anong tawag din sa papel. So, may sample ako kasi nga, kinuha ko na para sa sarili ko, may sample ako. Pinakita ko sa kanya, sabi ko, ganito po kasi yung kukunin ko, ganyan. Tapos, sabi nila lalaki sa akin, ay ma'am, wala po kaming ganito. Ito lang po yung meron kami. May folder siya nakahawak na plastic folder na transparent siya. Tapos, pinakita niya sa akin, yun lang sabi, ito lang po yung meron kami. Ginanon niya lang sa akin. Tapos, hindi ko naman siya nabasa. Tapos, meron na isang babae na medyo may edad. Bigla ba naman siyang, sumagot sa akin ng, ay, hindi pa pala yun. Tapos, sabi ko din sa lalaki, sabi ko sa kanya, ay, sir, kasi ang pinapakuha po kasi sa akin is ganito, may stamp po, ganyan daw. Kasi po, may paggagamitan po ako. Kailangan daw po may stamp. Sabi ko ganyan. Tapos, may isang matandang babae doon na sa katabi ng table niya is nandun din. Parang mag-a-assist din. Hindi ko alam, parang feeling ko, isa siyang senior doon sa department nila. Parang pinakang head siya doon sa department. Tapos bigla siyang tumingin sa akin ng masama. Tapos sabi mo naman yan sa akin, nakita mo ba yung content? Ginon niya. Parang nabastasan ako sa kanya kasi ang ganda-ganda ng pagkakatanong ko sa kanila, yung pakikipag-usap ko sa kanila. Tapos bigla niya akong tinalay na, nakita mo ba yung content nung papel na pinakita niya sa'yo? Sabi niya gano'n sa akin. Sabi niya, hindi nga kami nagbibigay ng ng form na bababala, ganyan. Hindi ko alam kung pangalan ng form na yun. Sabi niya gano'n sa akin. So parang na-shock ako na, ay, grabe, ang bastos. Bakit ang ganda-ganda ng pakipag-usap ko sa kanya? Hindi niya ako kinausap ng maayos, di ba? Pwede naman niya sabihin sa akin na, ganito po, yung pong papeles ganito, hindi po kami nagbibigay, ganyan. Hindi yung parang bumara na lang siya na parang nabastusan ako. Kasi sinabi niya gano'n na, at saka yung expression ng mukha niya, na yung pagkakatingin niya sa akin. So, hindi ko siya pinatulan kasi dun sa pila namin, mga may edad yung mga nakapilo. So, parang pag nagsalita ako, parang inisip ko, ay, parang ang bastos ko rin naman. Parang ginantihan ko yung kabastos niya kasi di ba, marami mga senior. So, parang naisip ako, hindi ko na lang sinagot, pero grabe ang sumanalog ko sa kanya. Kasi nga, nabastusan ako. Kasi ang ganda-ganda ng pagkakatanong ko, tapos ganun yung pagkakasagot niya sa akin. Which is, hindi naman talaga siya yung tinatanong ko. Sumabat lang siya. So, yun, parang nainis ako sa kanya. So, ang ginawa ko na lang, nahimik na lang ako, pero yung mata ko, nakatingin sa kanila kung anong reaction nila, kung anong ginawa nila. Tapos alam nyo guys kung anong ginawa. Siguro parang naiirita siya sa akin. Pina-assist niya agad yung papel ko. Sabi niyong lalaki, ma'am, 30 to 40 minutes po bago matapos. Sabi niya ganon. So, umupo muna ako dun sa labas kasi dun sa labas ng kwarto nila, ng room nila, is may mga upuan doon. So, umupo muna ako dun sa pinakang harap para nakikita ko dun sa pinto nila kung tapos tumitingin ako dun sa babae. Tapos siguro parang medyo naiinis din siya sa akin kasi nga sa pagkakatingin ko sa kanya. So, pinagawa niya agad yung papel ko. Alam mo, after 10 minutes, nakuha ko na yung papel. So, yun lang. Parang nakakabastos lang kasi parang kung i-compare ko siya dun sa Alabang sa munisipyo ng Alabang, grabe, ang babait ng mga tao. Ang babait ng mga tao dun sa Alabang, dun sa City Hall. Parang dun pa lang sa pagpasok ko sa may pintuan pa lang, napaka-nice na Manila, very nice sila. Tapos, dito sa Manila City Hall, yung babae na, which is, yung iba naman is okay. Kaya lang siya lang talaga yung sa department na yun talaga, nabastusan talaga ako kasi, hindi niya ba alam, hindi niya alam, ang layo-layo pa ng pinanggalingan ko, ako bumiyahe pa ako mula province hanggang doon. Tapos, hindi lang naman isa yung nilalakad ko. Tapos parang, ano ba yan, pagod ako, tapos di ba ganun lang yung ipapakitang attitude ng isang empleyado ng gobyerno sa'yo. Parang nakakabastos naman, di ba? Pinapasahod naman sila ng gobyerno. Hindi naman tayo nagiging bastos sa kanila. Pero bakit ganun nagiging bastos sila sa atin? So yun lang, parang nakakasakit lang ng feelings. Kasi ano naman yung pakikipag-usap ko sa kanya. So yun lang guys, yun lang yung nangyari sa Manila. Kaya hindi na ako nakapag-video kasi napagod na ako. Kasi nagbiyahe ako ng umaga sa Tuesday morning, mga 9, umalis ako dito sa bahay. Tapos dumating ako sa Manila sa Alabang ng 1. Tapos natapos din ako sa Alabang after siguro mga 1 hour. Tapos kumain ako. Tapos 2 o'clock, 2:30,
nakarating ako ng Manila City Hall. Tapos nakapagpasa ako doon ng requirements, nakapagsabi ako ng kailangan ko. Kasi hindi na ako nakapasok doon sa releasing. Kasi alanganin na. So, ayun. Kinabukasan na ako bumalik. Tapos pagkakuha ko, uwi na agad ako dito. Yun lang guys. Kasi, medyo, nakakapagod. Kasi isang buong araw ako halos nagbabiyahe-biyahe. Kasi hindi na ako nakapag-video.